sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iwan. Okay, each and every one of us, Happy Easter to all of us. Isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-2 sa buwan ng Abril, taong kasalukuyan. Isang oras na naman po tayong magkakasama-sama dito po sa palatuntunan ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, in partnership with the Northern Police District and Eastern Police District, headed by the Action Man Police Colonel Benliner Capili, DDDO, Northern Police District. At syempre, ang ating District Director, Police Brigadier General Rizalito Gapas. With EPD, magandang tanghali po sa ating District Director, Police Brigadier General Attorney Wilson Asueta. So, bago po tayo pamailan lang, atin pong bubuksan ng ating programa with our Bless Our Cups. A blessed Tuesday to everyone. Kahapon ay we celebrated the Resurrection Sunday. No? Ginunita ang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesukristo, no? Tagapagligtas ng isang katauhan. Napaka-importante po, no, ng malaman na si Jesus, hindi po siya nagstay, no? He did not remain inside the tomb. He did not remain dead, but we all know and we celebrate, no, on the third day he rose again, showing his power over death. Na yung death, no, marami, ito'y isang bagay na hindi natin gusto pag-usapan. Maraming natatakot dito. Pero si Jesus Christ, his resurrection showed us na he is God. Even death could not hold him in the grave. So I want to speak briefly about that. Napakaganda, hindi pa naman malayo sa ating Resurrection Sunday. Ang resurrection from a human standpoint ay mahasabing incomprehensible. Okay, incomprehensible.
But since it happened and we know it happened and we celebrate it, it's something incredible. Pero may mga tao, no, when we talk about the resurrection of Jesus Christ, ang kanilang reaction is disbelief. No, hindi totoo yan. They become skeptical. Paano mangyayari yon? They will deny that something like this really happened. Pero sa Bible, sa salita ng Diyos, the resurrection, kaya gusto kong pag-usapan natin ng ilang minuto ito, kasi yung resurrection, ang importance nito, it serves as the capstone of our faith in Jesus Christ, our Lord and Savior. Ano ba yung capstone? Sa nung unang panahon, yung kanilang mga architectural design, sa mga arches, sa loob ng kanilang mga malalaking mga gusali, may mga arches. At yung mga arches na yon ay merong isang capstone, may isang capstone na yun ang naglalak ng lahat. Pag tinanggal mo yung capstone na yon, yun ay guguho, Napakaliit na parte, pero it holds everything together. It holds everything together and makes people appreciate the building, the entirety of the structure. Ganon din po yung resurrection ni Jesus Christ. Mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 15, sabi dito na kung si Jesus Christ ay hindi nabuhay muli, halimbawa siya ay nanatiling patay at hindi totoo yung resurrection, sabi ni Apostol Pablo, pag hindi siya nabuhay muli, sabi niya, our faith is meaningless. Okay? Our faith is meaningless and our preaching is in vain. Okay? Kasi he's just like any other man. All of the things we do are meaningless, but we know that Jesus Christ resurrected from the dead. Meron bang witnesses? You read 1 Corinthians 15 and it will tell you he was seen by one whose name was Cleophas. He was seen by the 12, yung kanyang 12 disciples, and Christ was also seen by 500 plus witnesses na siya tunay na nabuhay muli. So with this, napakaganda ng ating pananampalataya, We are worshiping, we are serving, we are trusting and depending not on a dead God, but we are living each day serving and being cared for, worshiping a true and risen Savior. Ang Diyos natin ay buhay. So let me leave you with a Bible verse. Something that would inspire us sa ating mga public servants, hindi laging masaya ang gumawa ng tama. But I hope, as we do our jobs, as police officers, as a pastor, some teachers, doctors, let's do it not just for people, let's do it for God. God was the one who called us sa mga trabaho na yan. And here's a verse na gusto kong ibigay sa inyo. Sabi niya dito, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, and always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Bakit not in vain? Kasi yung pinaglilingkuran mong Panginoon, hindi patay kundi buhay. Diba? At siya'y kasama mo habang ikaw ay naglilingkod sa taong bayan, sa church people, as long as you do it for the Lord and your life is in Christ. Siya ang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. At ang lahat ng ginagawa mo ay para sa Kanya, para sa iyong kalwalhatian. Sabi ng Bible, be steadfast, immovable, and always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. That's 1 Corinthians 15:58. Lord God, sa araw na ito, salamat Lord sa Biblia na nagtuturo sa amin, nagpapaalam sa amin na Jesus is alive and is alive forevermore. Our Lord and Savior is alive. Our God is alive. Lord God, salamat sa inyong pangako na you will never leave us nor forsake us. And Lord, as we do our work, serve the nation, give us strength, more love for you,
and more love for the people. In Jesus' name, amen. Amen. Good day, everyone, and God bless you. Okay, maraming salamat po. Yan po ang ating Bible verse na inihatid sa atin na ating Bless Our Cups Pastor, Pastor Caris Fidel. We have 10 minutes after 12 o'clock. Ang programang ito ay handog sa atin ng Tuburan Coffee, owned and operated by Mayor Aljun Diamante of Tuburan, Cebu. Ng GMT Engineering Services, located at 3rd Street, Pasagana Homes, Giginto, Bulacan, owned and operated by Melanie Peña Capus. And thank you kay Congressman Sunny Logon of Ako Bisaya Party List. Siyempre kayo din, daan po sa New Heights Farm, operated by kay Sir June and Mia Bigkas. Located at Mendoza Versamin Pagador, 909 San Jose Street, Sitio San Jose, Barangay San Jose, Antipolo City. At kay Dr. and Dr. Chiho De Castro, Dentist. Happy viewing kay Ma'am Kath Kapili, gayon din kay Rolly Mariales, kay Ma'am Pugan, at pakibigay ulit sa akin yung buong staff ni DDDO, no? Maaari niyo po kaming panoorin live sa FB DWBL live streaming Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan, sa YouTube, at sa inyo pong talapitan sa radyo DWBL 1242 kHz AM band. Nais ko muna pasalamatan si DDDO, ang ako pa ng Valenzuela City Police Station, ang COP ng Valenzuela City Police Station. Siyempre sa aking pilots buddies, Police Master Sergeant Randy Molina, and kay PSSG Villanueva Civil. Baka nakakalimutan ko? Hindi ko makakalimutan. Minus my two co-anchors, Police Major Darius Agmalio, Police Major Captain Julius Criste. With me is my co-anchor, PIO of Northern Police District, Police Captain Amichu. Ma'am, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Ma'am Flory, and thank you for having me again dito sa ating programa. Magandang hapon po sa ating lahat. Uy, hindi niya nabinati yung... Go ahead, ma'am. Nais batiin ni ma'am yung ating yung D-staff. Opo, muli magandang tanghali po. Ang mga PIO mo, no, na iniwanan mo dun ngayon. Opo. Ayan, so magandang tanghali po sa ating District Director ng Northern Police District, si Police Brigadier General Rizalito Gapas. Sir, magandang tanghali. And of course, to our DDDA, Police Colonel Erosito in Miranda, sir. And of course, the action man of this program, Police Colonel Benlenar Capili. Sir, magandang tanghali at salamat po. At sa aming directorial staff ng Northern Police District na si Police Colonel Pitaliano. Sir, magandang tanghali. And binigyan ako ng pagkakataon ni Ma'am Flory, batiin ko na rin po, no, Ma'am Flory, yung kakatapos ko lang po kasi ng schooling yung IDC class ng NCR 2023-015. Ayan. So, mayroon na kaming IDC way. And happy birthday rin sa aming Auntie Itang na nag-celebrate ng kanyang 80th birthday. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Flory. So, congratulations on your completion sa schooling ni Mama, no? And alam niya, siya yung brain and beauty. And again, Ma'am, mula sa ating dalawa, mula sa Lingkod ng Bayan, we would like to once again congratulate po ang lahat ng mga na-promote Yes po, sa opo. buong Pilipinas, mga kagawad ng Philippine National Police. Higit sa lahat, nais po nating i-congratulate, no? Ang siyempre ang ating bagong Chief PNP, our 30th Chief PNP from Tarlac, no?
si Police General Romel. Go ahead, Francisco. ma'am. Ah, Romel Francisco Francisco D. Marbil. D. Yan. Marbil. So, sooner or later, we will wait for the act domini, no? Yes, Ang ma'am. ganda ng mga nga napapaloob na nga mga programa ng Yes, ating ma'am. bagong Chief PNP. Magandang tanghali din kay Attorney Eric Valero, ang ating Attorney CJ Marbilla, kay ED, Attorney Bob Peg, mga ating partners, ma'am, sa ating public service. And personal po ako nagpapasalamat kay Miss Rain from O1, no? I'm crossing my fingers na sana po yung request natin for repatriation ay sana ay maigawad na, no? Dito na lang itutuloy yung ano man yung maaari pang idugtong na pagpapagamot. So, thank you very much. We are once again crossing our fingers na ito po ay mabigyan ng yung immediate na although naka-red tag na nga daw ito. Thank you very much po. Mula po sa kaibuturan ng aming puso sa buong pamilya. Maraming salamat po. Well, 15 minutes after 12 o'clock. Mamaya po, no, with my co-anchor, malayo yung aming pupuntahan. Pero bago po yan, natin muna pong tatanggapin ang mga pag-uulat mula po sa bulwagang pambalitaan ng Northern Police District. Mula po kay Patrolwoman Deborah Alfar. Nakisa ang Northern Police District sa isang espesyal na programa na Sino Ba si Kristo sa Buhay Mo? A spiritual enrichment program sa pakikipagtulungan ng Society of Catholic Communities in Action. Ito ay isang pagkakataon para sa ating mga kapulisan na makapagnilay-nilay at makapagbahagi ng kanilang mga karanasan sa kanilang pananampalataya. Sa pamamagitan ng programa na ito, mas naging malalim ang pag-unawa sa kahalagahan ni Kristo sa ating buhay na kasama natin sa lahat ng sandali. Sa panahon ng pagsubok at kagipitan, mahalaga na tayo ay patuloy na magtanong at magpalakas ng ating pananampalataya. Ang Sino Ba si Kristo sa Buhay Mo ay isang hamon at oportunidad para sa lahat na magkaroon ng mas malalim na ugnayan kay Kristo. Sa kabila ng kanilang mas pinaigting na pagpapatupad ng batas, ang Northern Police District ay nakaisa sa pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay na pinangunahan ni Police Brigadier General Rizalito G. Gapas, kasama si Police Colonel Edelberto B. Petaliano, CDDS NPD, mga ng NPD na dumalo sa Easter Sunday Mass o Araw ng Muling Pagkabuhay sa Diocese of Caloocan Cathedral of San Roque. Ang kanilang presensya ay sumisimbolo hindi lamang sa kanilang pangako, sa kanilang pananampalataya, kundi pati na rin sa kanilang pakikiisa sa komunidad sa pagdiriwang ng Semana Santa 2024. Naging matagumpay naman ang paggunita ng Kwaresma o Lenten season sa patuloy na pagbabantay ng mga kapulisan ng Northern Police District sa iba't ibang bahagi ng Kamanava upang masiguro ang kaligtasan at kapayapaan ng ating mga mamamayan. Ito ay sa pangunguna at pamumuno ng patnubay ng Kamanava Police Brigadier General Rizalito G. Gapas. Sa pamamagitan ng motorcycle patrol at masusing pag-iinspeksyon sa mga deployed na personnel sa mga istasyon, simbahan at transportation terminal, nilalayon ng ating kapulisan na masiguro ang maayos at mapayapang pagdiriwang ng mahal na araw. Bilang karagdagan, naglagay din ng mga police assistance desk at mga mobile patrol ay ipinakalat din sa paligid ng mga simbahan at iba pang lugar sa Kamanava. Balita naman mula sa Caloocan, Rank 2 topmost wanted person, district and station level, arestado sa Barangay 80 Caloocan City, kaugnay sa Sacleo. Matapos magsagawa ng joint manhunt operation, ang mga tauhan ng warrant and subpoena section na nagresulta sa pagkakaaresto sa akusado na 38 anyos, isang tricycle driver at residente ng Caloocan. Sa bisa ng warrant of arrest para sa kaso nitong murder na ipinalabas,
ni Punong Hukom Manuel V. Barrios ng RTC Branch 126 Caloocan City na walang inirekomendang piyansa. At yan po ang mga nakalap na balita mula dito sa Team NPD. Sa pamumuno po ng aming patnubay ng Kamanava Police Brigadier General Rizalito G. Gapas. Ako po ang inyong lingkod, kaagapay Patrol Woman Deborah Alfar. Okay, maraming salamat kay Patrolwoman Deborah Alfar. Ngayon po ay ating tanggapin mula naman po sa Eastern Police District. Mga pag-ulat mula po kay Patrolwoman Jenny May Dolor. EPD nagsagawa ng simultaneous oath-taking, pinning and donning of rank para sa mga bagong promote na personnel. Sabay-sabay na nanumpa ang mga bagong promote na personnel ng EPD para sa second level uniform personnel under calendar year 2023 regular promotion program and first quarter calendar year 2024 Police Lieutenant Colonel Continuous Promotion Program. Ang EPD ay may overall total promoted personnel na 712 kung saan ang 46 personnel nito ay mga Police Commission Officer at 666 naman ay Police Non-Commission Officer. Ang programa ay dinaluhan at pinasinayaan ni Police Brigadier General Wilson C. Asweta, mga miyembro ng Command Group, district staff, mga EPD personnel at mga pamilya ng mga na-promote. Excited, kinakabahan at tuwang-tuwa. Yan ang mga naramdaman ng ating mga bagong promote na EPD personnel. Pinangunahan naman ni Police Colonel Oscar P. Hasildo, Deputy District Director for Administration ng EPD, ang mass oath-taking at pagkatapos ay ang donning and pinning of rank insignia ng mga promotees. Muli congratulations sa lahat ng mga bagong promoted personnel ng EPD. Ating ipagpatuloy ang serbisyo sa bayan na may husay, profesionalismo at disiplina para sa isang maunlad na bagong Pilipinas. Samantala, kaugnay sa paggunita sa Semana Santa nitong nakaraang linggo, ang Eastern Police District ay nagsagawa ng Lenten Recollection para sa mga kapulisan nito. Bago nagsimula ang programa, isang misa muna ang idinaos ni Reverend Father Retired Police Colonel Arnolfo A. Castillo, Chaplain of the Military Ordinariate of the Philippines para sa mga kapulisan ng Eastern Police District bilang pasasalamat at paggunita sa pinakasagradong tradisyon para sa mga Kristiyano. At bumisita naman ang replika ng Poong Nazareno sa Eastern Police District, kasabay din ng paggunita ng Semana Santa. Mainit na pagsuporta naman ang pinadama ni Police Brigadier General Wilson C. Asweta, District Director ng EPD, sa isinagawang aktibidad, kasama ang mga interfaith leaders na pinangunahan ni Brother Elmer Vanzuela, Seminar Director ng Our Lady of Fatima Apostolate Team, Soldiers of Christ Movement Incorporated. Layunin ng nasabing aktibidad na mas lalo pang hubugin ang karakter at pagkatao ng mga kapulisan upang patuloy na makapagbigay serbisyong may malasakit sa kapwa, magandang asal, pagmamahal sa tungkulin at higit sa lahat may takot sa Diyos. Pinakatampok na bahagi ng aktibidad ay ang pagkakaroon ng group meditation at self-reflection kung saan ang mga kalahok ay binigyan ng pagkakataon na magnilay-nilay. Nagkaroon din ng burning of letters and candle ceremony bilang pag-aalay ng pasasalamat. Ang kapulisan ng Eastern Police District ay patuloy sa ganitong manggandang hangarin kasama ang ating simbahan at pamayanan upang mabigyang halaga at maisapuso ang pagkakaroon ng respeto at pagmamahal sa sarili at sa publiko na sinumpaang paglingkuran. At dumako naman tayo sa naging operasyon ng EPD, Top 10 Most Wanted Person para sa first quarter ng 2024 sa kasong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Section 13 and 14, arestado ng Pasig PNP. Napayuko na lamang ang top 10 most wanted person na ito na kinilalang si alias Il, 25 anyos at residente ng Barangay Bagong Ilog, Pasig City, kung saan siya naaresto ng mga tauhan ng Pasig City Police Station, Warrant and Subpoena Section, kasama ang Intelligence Group Regional Intelligence Unit NCR at Eastern District Intelligence Team. Matapos ihain sa suspect ang warrant of arrest at basahan ng kanyang karapatan, ay maayos naman itong sumama sa mga otoridad.
Sa ngayon ay nasa kustodiya siya ng Pasig PNP para sa kaukulang disposisyon habang hinihintay ang nakatakdang araw ng pagdinig ng kanyang kaso. At yan po ang mga naging kaganapan dito sa Team EPD ang Pamamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Jenny May Dolor. Okay, maraming salamat kay Patrolwoman Jenny May Dolor. Okay, we have 25 minutes after 12 o'clock and this time we're going to play the AVP of Pampanga Police Provincial Office.
The man of the hour, who hailed in La Trinidad Benguet, is a graduate of Bachelor of Science in Nursing at St. Louis University. Eventually, he took up Master in Management and earned Doctor of Philosophy in Development Administration at the Philippine Christian University. He started his career ladder in the Philippine National Police as a patrolman in 1996, and later on bravely answered a clarion call of a bigger challenge and opportunity to serve the country by entering the Philippine National Police Academy, and eventually graduated as a proud member of the illustrious Magilas class of 2000. Subsequently, he became the Chief of Police of Alabel Municipal Police Station in Sarangani, following his assignment at the Western Police District in the National Capital Region Police Office. He was the officer in charge of the Regional Intelligence and Special Operations Office from 2004 to 2006. He was assigned in Pampanga as the Chief of Police of Bago Municipal Police Station in 2015, Chief Provincial Strategic Management Unit in 2017, Chief of Police of Sierra San Fernando in 2018, and Chief of Police of Porac in 2019. A well-equipped police officer whose skills and knowledge were honed through trainings and seminars here and abroad. To name few are the Strategic Negotiation and Conflict Management in Camp Aguinaldo, Quezon City, VIP Protection and Security Training in Manila, Tactical Explosive Entry Course in Silang Cavite, Counterterrorism Investigation Management Course at British Embassy Manila, Counterterrorism Component of ACA Development Course at Anti-Terrorism Assistance Program, U.S. Department of State, Executive Motorcycle Riding Course in Camp Crame, and Public Safety Officer Senior Executive Seminar at FBI Los Angeles. He was also a member of the United Nations Police for Peacekeeping Mission and the United Nations Integrated Mission in East Timor, or UNMIT, from 2006 to 2007, and the African Union United Nations Hybrid Operation in Darfur, Sudan, from 2009 to 2010. Meanwhile, from his several assignments in Pampanga, he led the Police Station 10 of Manila Police District and later became the Chief of the District Intelligence Division, where he earned the rank of full-fledged colonel. With his dedication and expertise, he was called to lead the police force of the province of Pampanga. Ladies and gentlemen, the innovative and dynamic Provincial Director of Pampanga Police Provincial Office, Police Colonel Levy Hope B. Basilio. Okay, tulad po ng inyong napanood, tulad ng naibigay sa ating intro for our guest, taus-puso pong nagpapasalamat ang lingkod ng bayan on behalf of the author itself, DDDDO and PD Police Colonel Benliner Capili. We would like to welcome the Provincial Director of Pampanga Police Provincial Office, sa katauhan po ni Police Colonel Levy Hope B. Basilio. Magandang tanghali po sa inyo, PD. With me is my co-anchor, Police Captain Chu, ang PIO po ng Northern Police District. PD, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Madam Flory Gavitan and Captain Ami Chu, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa. Okay, partner, bago kita... sige, batiin mo muna si PD. Go ahead. Yes, sir. Magandang hapon, sir. At muli, nagpapasalamat po kami sa inyong pagpaunlak at na ano po kayo sa programa namin. Maraming salamat po, sir. Okay, merong espesyal na nagpapaabot sa inyo, PD, ng kanilang pangungumusta at pagbati. Tulad po ng aming nabanggit sa inyo, sila po ay ating partner sa public service, who responds dito po sa ating mga kababayan, lalo higit po ang mga biktima ng fixers. Ang inyo pong matatalik at mababait na mga kaibigan, si Attorney Eric Valero, ang Chief Legal ng LTFRB, and Attorney CJ Marbilla po ay nagpapaabot ng mainit na pagbati sa inyo, PD.
Maraming salamat. Gayon din, una sa lahat, isang karangalan na ako ay naimbita sa inyong programa at salamat din, isa lang pala ang ating mga kaibigan, ang mga kuyang natin, ano? Kuyang Eric at Kuyang CJ. Okay, tulad ng pagkakabanggit nila sa inyo, sa amin, ano, workaholic partner, and at the same time ay talagang man of action. It's the same as with our action man, the author, Police Colonel Benliner Capili, no? Anyway, sabi ko nga kanina, PD, malayo ang aming babaybayin. Ito ay ang Region 3, ang Pampanga. Bago po ang lahat, para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, nais po namin humingi ng overview, no, with the Pampanga, lalo higit ang bayan ng Pampanga. PD, gaano po ba karami yung mga police stations natin dito at gaano po ito kalawak? Opo, dito sa Pampanga, meron po tayong 19 municipal police stations and meron rin tayong 2 city police station. Yung pinakamalaking syudad, yung San Fernando at Mabalacat City. Ang population po ng Pampanga ay umaabot po ng 2 milyon, mahigit 2,300,000 ano po. And ang kapulisan natin ay umaabot po ng 1,600. Ang laki, no, partner? Opo. Go ahead. Ayan, so napakalawak ng yung nasasakupan, Sir PD, no? Maaari po ba naming tanungin, Sir, kung gaano ka-successful yung last celebration ng Holy Week na kung saan is napakalawak ng ating nasasakupan sa Police Pampanga PPO, Sir? Napakalaki Opo. ng isinecure, no, nila PD, lalo higit during the time of yung Holy Week, PD? Opo, Madam Flory. Yung nakaraang semana, masasabi po natin na naging peaceful, ano po, at wala tayong mga recorded incidents. Dito sa Pampanga, malimit pasyalan tuwing semana dahil meron po tayong mga activities na kilala hindi lang sa buong Pilipinas kundi sa buong mundo. Ito yung Maleldo sa San Pedro Cotud ng City of San Fernando kung saan actual na pinapako, ano po, may pinapako talaga sa krus. Oo, yun yung kukumustahin ko kay PD, yung actual na pagpako. Go ahead po. Yes po. Maliban na doon ay may mga bayan din na nagre-reenact sa crucifixion ng Jesus Christ. Pati sa bayan ng Magalang, sa bayan ng San Luis, at pati na rin ang bayan ng Santo Tomas. So dito kasi sa Pampanga, ang history nito ay malawak at maraming naka-impluwensya ng mga banyaga. Lalong-lalo na ang bansa ng Espanya. Kaya maraming mga kultura na pinapractice. Opo, na-adapt at hanggang ngayon ay pinapractice ng mga kabalen dito sa Pampanga. PD, kaugnay pa rin po sa Semana Santa celebration, ano? Nais lang din natin muling alamin. Saan po yung eksaktong lugar na merong o nagkakaroon yung actual na pagpako? Dahil knowing the fact that nagkakaroon ng actual na yon, ano? So our authorities sees to it the said place is secured. Higit sa lahat, seguridad din ng ating mga tao, mga kababayan ay napangalagaan. Ano po yung eksaktong area sa Pampanga ang ginaganapan nito? Yes, Madam Flory. Dito sa barangay San Pedro Cotud, sa syudad ng San Fernando, malapit lang po sa San Fernando exit. Taon-taon po sineselebrate ito at pinaghahandaan hindi lang nung syudad ng San Fernando kundi buong probinsya. Dahil po hindi lang local tourists ang namamasyal dito kundi mga foreign tourists po. Kasama na rin yung mga malawak na Catholic na mga bansa gaya ng Espanya, Portugal at ibang bansa na ang mga
ambassador nila ay namamasyal at pumupunta tuwing semana. So generally speaking, PD, was there any untoward incident reported kaugnay dito po sa ating Semana Santa na muling pag-alala? Opo, masasabi ko po na successful yung ating security preparation dahil wala po tayong naitalang incident. Kumbaga, zero incident tayo. Ayan, congratulations Sir PD na talagang zero incident doon sa celebration ng Holy Week. Ayan, so sir, ikukunik ko lang po sir dahil last week din is kasabay nga nung merong actual na pagpapako wherein sa lugar niyo po nangyayari. Gusto rin naming tanungin sir kung ano po yung mga preparations na ginagawa natin, yung tinatawag nating SOMVAC 2024 po Sir PD. Opo, yung sumbak natin ay hanggang katapusan ng Mayo at isa sa activities ng sumbak ay ito nga yung semana. At gaya ng sinabi ko kanina, mga several weeks bago ang celebration ng semana ay pinaghahandaan natin itong semana. And this month, alam natin may mga kaganapan din kagaya ng pag-celebrate ng Araw ng Kagitingan at ang Labor Day sa Mayo at celebration ng Flores de Mayo din. Kaya itong lahat ng mga activities during summer ay alam natin na dagsaan ng mga turista sa mga malls, parks, mga resorts. Kaya ito ay kasama rin sa ating sinesecure. Okay. At hindi rin lingid sa ating kaalaman, ika nga, PD, meron na po tayong bagong Chief PNP, no? Sa katauhan po ni Police General Romel Francisco Di Marbil, ang ating bagong Chief PNP. And we know for a fact na doon pa rin po tayo sa continuous anti-criminality awareness campaign. So siguro po, we will take this opportunity also na muling kumustahin ang peace and order situation in the area of Pampanga. Yes po, dito sa Pampanga, masasabi natin based on sa nakita kanina sa ating accomplishment ay very peaceful po. And in relation sa mga guidance ng ating bagong Chief PNP, tama po yung sinasabi niya na dapat mag-focus tayo dahil tumataas ang krimen. Dahil sa pagtaas ng krimen, dapat ang mga hepe natin, mga commanders natin sa ground ay dapat maging honest. Huwag nagtatago ng mga data. Kasi kung ganun ang ginagawa natin, hindi natin nare-resolba ang mga problema sa mga bayan-bayan natin. Kaya dapat maging tapat tayo at maging honest kung ano man ang nangyaring krimen. Ang importante doon kung ano po ang magiging action natin para ma-resolve or ma-solve yung isang krimen. Okay, we have 45 minutes after 12 o'clock. And this time, partner? Yes po, katulad ng kakasabi lang ng ating guest na si Sir Police Colonel Basilio, sir, no, yung mga bagong panukala ng ating new Chief PNP na magiging tapat at honest. Yan, sir. So, sa pagiging tapat at honest, sir, maaari niyo po bang maisabi sa amin kung ano yung mga good deeds na meron din po? Pampanga, Opo, no? opo. Ang mga PNP good deeds na Yes po. Pampanga. Go ahead, PD. Yes po, banggitin ko na rin lang siguro na malawak na lang siguro na explain ko yung mga best practice natin na nakita niyo kanina para sa Congratulations nga po. ng ating mga tao. Una yung adaptive shooter, makikita natin dahil although salungat sa nabanggit ni Chief PNP kanina, no? Pero patuloy tayo no na ine-enhance yung mga skills ng ating kapulisan sa paghawak ng baril at yun idadagdag na lang namin ano po yung pag-aaral sa batas
dapat talaga ang bawat membro, bawat patrolman natin hanggang sa lahat ng mga nagbabantay ng ating community ay marunong sa batas dahil minsan hindi sila nakakapag-responde dahil nag-aalangan sila. Hindi nila alam ang gagawin at hindi nila alam ang batas. Maliban doon, yung continuous education natin, coordinate at nakipag-partnership tayo sa mga universities dito sa Pampanga kung saan ay libre po ang ating mga kapulisan sa pagkuha ng masteral at kung masipag-sipag ay pwedeng nilang ituloy ng doctorate at libre lahat yon. Continuous po ang programa. Okay, pwede may I butt in, nabanggit nyo yung pagpapatuloy ng pag-aaral, ng mga nais na kagawad ng PNP na nais na magpatuloy ng pag-aaral. Dito po ba applicable inyong programang free tuition? Yes po, actually yung mismong universidad, State University ang nag-offer. Kasi kasama rin namin sila sa advisory group, advisory council ng probinsya. Kaya sila po yung mismong nag-offer na bigyan pagkakataon ng ating mga kapulisan na ipagpatuloy ang kanilang masteral, doctoral sa State University na ito. Nakakatuwa naman, talagang malaking tulong talaga itong mga stakeholders, PD, lalo na pag very supportive sila, talagang na-achieve yung ika nga ay ninanais na ika nga ma-achieve. Imaginein mo yon, susuportahan nila hanggang matapos sa kanilang nais na kurso. Anyway, hindi rin po lingid sa ating kaalaman, PD, na sabi nga, we would like to congratulate yung office nyo with all the presented accomplishments kanina, partner, Pero siguro nais pa din natin kumustahin, lalo higit sa Pampanga PPO, sa kabuuan ng Pampanga. Yung pong ating ika nga yung mga cyber crime status, PD, kumusta po, paano po nagre-respond or gaano po ka-sensitive ang inyong tanggapan sa pagresponde when it comes to cybercrime commitment ng krimen? Using online yung mga krimen po. Yes, ma'am. Tama po, nagbabago po ang modus ng krimen ngayon. Ngayon po ay it involves technology. So wala na ngayon yung mga personan, na mga pagnanakaw, mga pang-blackmail. Ngayon ay puro technology. Ngayon ang probinsya ng Pampanga ay with partnership sa ating National Support Unit, ang Anti-Cybercrime Group, ay nag-request po tayo ng mga trainings para ang ating mga investigador sa ating mga bayan, mga city, ay ma-well-versed sila kung ano mga bagong batas tungkol sa mga cybercrimes. Para yung mga complainants natin ay hindi na natin kailangan pang dalhin sa Krame o dalhin sa regional office, kundi mismo sa mga stasyon ay ina-accommodate na nila. Pero may limitation doon. Kung hindi po papasok sa station level, ay ina-address po natin, ini-endorse po natin sa regional office ng Anti-Cybercrime Unit. So when it comes to cybercrime commitment, how would you rate it sa inyong area, PD? Opo, marami tayong mga nare-receive ngayon, yung mga panloloko through scam. Marami pong mga reports, and ito yung ina-address natin, aminin natin na ito yung mga makabagong modus. Ito ngayong ginagamitan ngayon ng mga bagong technology na kailangan ang kapulisan natin ay dapat sumasabay sa mga makabagong technology. Kaya dapat yung ini-enhance na rin natin yung ICT natin. Okay. At makikita natin na ang provincial government ng Pampanga sa pamumuno ng ating governor ay patuloy na sumusuporta sa mga pangangailangan when it terms to technology. Okay, partner?
Ayan, thank you Sir PD, no. Ayun sir, sir, thank you doon sa binigay niyo pong mga situation ng probinsya ng Pampanga. Sir, ngayon ninais po naming tanungin sir, no, yung meron po ba tayong mga activity na community outreach program sa area niyo po, sir? Parang how do you reach out with the Opo, community, yeah. no? Parang PD? Yes po, dito sa probinsya ng Pampanga, meron po tayo yung IP, may mga barangays po tayo dito na may mga indigenous people at ito yung mga hindi na masyadong naabot no po dahil sa layo. At ito yung mga tinututukan natin at pinapasyalan ng ating mga PCR pati mga ating police station na maabot at hindi lang pamimigay ng mga pangangailangan nila doon, kundi pinapasyalan, inaalam din ng mga situation doon para kung sa ganun ay kasama rin sila sa pagprogreso ng community. Kaya involve talaga natin yung mga IPs natin. Okay. Kasi nga napakalaking bagay talaga PD, no, yung relasyon ng ating kapulisan sa ating komunidad, and it's really of big help lalo higit din po sa anti-criminality campaign natin, ano, kasi sabi nga sa bawat barangay ang nakakakilala, no, ng ika nga in all areas, on other areas ay talagang yung mga barangay na barangay officials na naroon sa kanilang AOR. Anyway, PD, higit sa lahat napakalaking tulong po ng mga anti-criminality tips, no, na naibibigay natin sa ating mga kababayan. And we will also take this opportunity through the Provincial Director of Pampanga PPO. Nais nating alamin yung how to reach out to your office, PD. Sama na rin po natin itong ating mga anti-rape and sexual assault tips, no? Kanina na ibigay naman yung sa ating anti-cyber crime. So this time alamin natin how to reach out sa ating mga kapulisan. Siyempre headed by the Rizal ano ba yan? Ba't napunta ako na Rizal? Headed by the Pampanga Police Provincial Office. PD? Mukhang namimiss mo yung PD ng Rizal, madam. Dito po sa Pampanga, meron po tayong programa, hindi lang sa probinsya ng Pampanga, kundi sa buong Region 3. Yung Okay. quick dial response. Opo. Kung saan po yung numbers ng hotline ng probinsya hanggang sa station ay nakikipagpalitan mismo sa mga establishments. Wow, para kung saan, kung may mga insidente ay nire-report agad. Ito yung isang dial lang, kahit wala ng sagot, basta't may nag-ring, re-respondihan agad kasi alam na nila, naka-recorded yung mga numbers na yun kung saan establishment. Ay, ang Meron galing. din tayong isang pang-programa, yung IEP. Come again, Ano po, PD? IEP. IEP. Go ahead po. Ito po yung pagbibigay po ng mga numbers, lahat ng mga patrols natin, lahat ng nakakasalubong, kinakaibigan, at nakikipagpalitan ng mga numbers para lahat ng mga nakikita nila, na-observe nila, mga information na gusto nilang iparating sa PNP, ay meron na agad tutugon sa kanilang mga information na binibigay. At ito yung project ng ating regional director. Ito yung interactive enhancement policing, na hindi lang yung police ay nasa mga community, police visibility, kundi yung interaction. Importante yung nakikipag-usap, nakikipag-ugnayan sila sa mismong mga tao sa mga barangay o baryo. Okay. So ito yung yung parang partner, yung parang visitation na yung mga kapulisan natin ay bumibisita sa mga komunidad. Yes po. Baka may nais kang itanong kay PD kasi mamaya alamin natin kay PD yung
sabi nga ang ating kapulisan ngayon dito, no, for the entire Region 3 pala, partner, yung quick dial response nila. Pero paulit-ulit nga nating naririnig na ang ating kapulisan is just a text away. No? Opo. So, kumustahin natin kay PD yun mamaya. Yes. Yung ano naman, kasi this is for the entire Region 3, the quick dial response. Aho. How about naman yung just, police is just a text away. O, di ba? Pasagot ko na muna kay PD bago ka magtanong. PD, yung pong ating ika nga ay quick dial response is for the entire Region 3. How about naman po yung sa ating mga kapulisan na paulit-ulit nating sinasabi our police officers is just a text away with the community? Yes po. Ito yung binabantay natin na hindi lang po dapat pinamimigay yung mga numbers natin. Dapat tugunan natin yung responde natin yung resulta ng pag-response natin sa lahat ng mga mapakilamo man yan sa pang-domestic man lang. Dapat nirespondihan pa rin ng ating mga kapulisan. At ito yung minomonitor natin, meron po tayo sa aming TOC or Tactical Operations Center kung saan ito yung mga numbers na binibigay ng mga pulis natin sa ground kung hindi po gawa-gawa lang kaya tinatawagan namin mismo sila kung nakakapag-responde ba yung feedback ng ating mga community kung yung mga reklamo ba nila ay natutugunan agad. This is almost the same as with the PNP text dati, no? Yung continuous pa rin naman yung 2920 tsaka yung text chip PNP na binibigay nga po natin PD yung assurance na kung saan ay the number will just respond to pero yung action nito ay papunta mismo doon tulad sa Pampanga PPO magkakaroon ng report doon sa Pampanga PPO. Kaya parang we give assurance to the public na natutugunan yung kanilang ika nga ay mga isinasangguni o inilalapit sa ating mga kapulisan. Sabi nga PD, hindi na ito yung panahon para masabi natin na mahiyain yung isang tao para makarating sa pulis or natatakot yung isang tao para makarating sa pulis. Uulitin ko nga, they are just a text away and a call away. O, di ba, PD? Tama po. Okay, partner. Yes po, tama. Napanood natin kanina sa AVP ng ating guest na si Sir PD is yung new creation ng command center. So talagang holistic approach yung one takes away ng mga kapulisan ng Pampanga, Ma'am Flory. At higit sa lahat, congratulations PD. Nakita namin yung mga bagong motor, merong photon troop carrier, ang laki, no? Talagang makaka-responding mabilis sa ating mga kapulisan. Wag po kayong aalis PD, ako muna po ay mag-i-station ID at muli po tayong magbabalik. Iniwan na naman ako ng engineer. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Okay, ang tumpak na oras, ika-isa ng hapon. Ang programang ito hindog sa atin ang Tuburan Coffee, owned and operated by Mayor Aljun Diamante of Tuburan, Cebu. At ang GMT Engineering Services, located at 3rd Street, Masagana Homes, Ginto, Bulacan. Owned and operated by Melanie Peña Capus. And thank you kay Congressman Sunny Lagun of Ako Bisaya Party List. Okay, partner, muli tayong nagbabalik. Siyempre, kasama pa rin natin ang butihing Provincial Director ng Pampanga Police Provincial Office sa katauhan po ni Police Colonel Levy Hope B. Basilio, ang PD ng Pampanga PPO. Kanina, ating nabanggit yung mga kampanya ng Pampanga PPO wherein talagang
ang nagpapabor at nagbe-benefit ng lahat na ito ay ating mga kababayan. Thank you for taking good care of us, no? Pero syempre, this time bibigyan natin ng pagkakataon ang Provincial Director ng Pampanga Police Provincial Office to extend their thanks also, no, sa mga Local local government at sa kanilang sa mga stakeholders. PD, please go ahead. Thank you, Madam Flory. Gusto kong pasalamatan, of course, unang-una ang ating governor, mahal na governor, Dennis Pineda, at Vice Governor Nanay Pineda, at sa lahat ng mga namumuno, mga mayors ng mga iba't ibang municipal at city ng Pampanga. Gusto ko rin extend ang pasasalamat sa ating butihing Regional Director, Police Brigadier General Jose Dalgo Jr. At siyempre, yung mga kababaihan at kalalakihan ng Pampanga Police Provincial Office. Of course, gusto ko rin batiin ang co-anchor mo, Madam Flory, si Captain Amicho, at matagal ko na rin kasama ito sa Manila Police District. And PD, talagang nagtatagpo-tagpo, ano? Katulad ni Attorney CJ and Attorney Eric Valero, talagang sabi nga, mainit yung pagbati namin. Ma'am, pa-extend kay PD. He is a very, very, very kind kuyang. Yes, hindi ko pa nila binabati ulit. Mamaya, sa mga classmate ko rin dyan sa... Alam ko, nagmo-monitor sila, PD. Yes po. Sa mga classmate ko rin dyan sa Northern Police District, lalong-lalo na si Colonel J. Baybayan ng COP ng Malabon. At syempre, ang mga kuyang natin, lalong-lalo na ito, si mga kaibigan natin, si Attorney Eric Valero and Attorney CJ Marbella. Yan po. And of course, yung author ng ating programa, si Colonel Ben Liner Capili. At siyempre, Madam Flory Gabitan and Ami. Sandali, nagpapaalam na si PD. PD, may kukumustahin pa kami sa inyo. Nais po namin kumustahin naman yung isang buong buwan na isinelebrate natin ang International Women's Month. Siyempre, nais mo nating kumustahin, gaano naman ito isinelebrate ng entire Pampanga Police Provincial Office. Yes po, Madam Flory. Sa buwan ng Marso, buong buwan ng Marso ay ang daming activities po sa pag-celebrate ng Women's Month. Unang-una po, sa unang linggo pa lang, ay nag-invite na kami ng mga speakers na mga kababaihan para magbigay ng mga at least encouragement sa ating mga police women. And also, ang mga police women natin dito ang bumubuo yung mga parada natin. And meron ring isang araw na kung saan sinelebrate, may mga fun games, may mga activities sila para sa lahat ng kababaihan. And binigyan rin natin sila ng at least pagkakataon na makapiling yung kanilang mga pamilya, loved ones. And sa lahat po ng kababaihan dito sa Pampanga, binibigyan po natin ng pagkakataong mamuno. Kung sa kalaman po ninyo ay mayroon po kong 3 hepe na babae po. 3 bayan. At ang aking 2 deputy rin ay babae. So, Go ahead, PD. Take this opportunity na sila po ay inyong batiin sa kanilang mga natamong award. Yes po. Dahil po sa kanila, ang mga chief ng mga units and COP ng mga kababaihan ay naging best police provincial office po tayo. Dahil sa kanilang suporta. Wow! Galing naman! Best Police Provincial Office. Okay.
hindi nyo ba, yung kabuuan na yun binati ni PD, no? Opo. Yung without them, sabi nga. Siyempre, natamon nyo ito, PD, of course, with all the supports ng inyong mga tauhan. Pero, it all starts with your leadership. So, ibig sabihin, kayo po yung ama, nagmula po dito yung award. Papunta siyempre. Ito ay tumutulay, no? Doon, ika nga sa inyong mga opisyal na kung saan na ina-acknowledge nyo ngayon na without them, naging isang factor ito matanggap ang best police. But also, without your leadership. Di ba? So, it was through your leadership, PD. Congratulations for that. Tsaka meron kang PD eh. Meron akong award ni PD. Yung galing sa DSWD, PD. Congratulations. Opo. Oo, would you mind to share it with us? Yun po ay congratulations, no? Pasasalamat sa award recognition ng PPO, ng Pampanga PPO on their contribution to DSWD. O, diba? Yes po, Madam. Ito po yung mga programa ng DSWD, lalong-lalo na yung Very mga, supportive kayo. Opo, yung mga children's in conflict with the law. At palagi po nating ina-assist po ang DSWD sa pagdadala sa kanila sa mga shelter, no po. At lahat ng programa ay tinutulungan po natin sila sa pamamagitan lang kahit ng pagpapadala ng mga tao to assist yung departamento ng DSWD. Oo, nakakatuwa naman si PD, no? Yung leadership ni PD, even the smallest task, no? Ay talagang nandun yung kanyang presensya. Kaya inspirado po ang inyong mga tauhan naman, probably because of your leadership. And nakikita naman lalo na sa ABP nila kanina. So this time, partner, we are extending our thanks on behalf of the author, DDDO and PD Police Colonel Ben Liner Capili. Nais nating magpasalamat kay PD sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon. This time we will be asking for the parting message ng ating butihing panauhin, ang Police Provincial Director po ng Pampanga PPO. PD, go ahead please. Yes ma'am, Flory. Isang karangalan po na maimbita dito sa inyong programa, ang Lingkod ng Bayan, na DWDL. Of course, hindi naman siguro ako makilala or ma-invite dyan, kundi siguro ang salarin dito ay si Ami. Kung hindi sa kanya, hindi ako ma-invite dyan sa programa niyo. So, sa lahat ng stakeholders, mga kabalen, mga kapulisan ng Pampanga, salamat sa inyo at ipagpatuloy po natin lalo na ngayon na meron tayong bagong Chief PNP. Maraming mga guidance na kailangan po natin tugunan para sa payapang Pilipinas. Okay, PD. Yan ang huling mensahe natin. Chief PNP, pinapabit sa mga kulisan Pampanga. Okay, anyway, PD, sabi nga, salarin daw si Ma'am Chu. Hindi rin po kasi we are very thankful. Higit sa lahat na yung inyong mga kaibigan ay nagkataon, kaibigan din natin at kapartner po natin sa pagpa-public service. Katulad nyo, nagsisilbi sa bayan. Them being also public servants, they do serve yung ating pong komunidad to giving justice to those victim of fixers. With that, PD, sa pagkakataon po. At syempre, malalayo na rin po ang aming nalakbay, ang Ormoc, and nakaikot na, nagkataon lang na, yun nga, si Ma'am Chu daw. Anyway, with that, PD, thank you very much. Once again, regards po muli, mula po sa ating mga kaibigan, Attorney Eric Valero and Attorney CJ Marbilla. Ikaw, magpaalam ka na kay PD. Ayan, so muli, Sir PD, at of course, yung loving wife ng ating PD, si Ma'am Basilio, Ma'am. Good afternoon po. Sir PD, thank you po. So once again, PD, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay niyo sa amin. God bless you po and more power.
Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL